Magandang araw sa lahat. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Inigo, Miss Aya. Naninirahan dito sa Laguna. Hindi ko alam kung maniniwala ba kayo sa ikukwento ko o hindi. Pero sana'y pakinggan nyo at tapusin ang kwentong ibabahagi ko. Hanggang ngayon kasi, hindi ko pa rin lubos maipaliwanag ang lahat. Pero isa lang ang malinaw sa akin mga kalangga. May mga bagay sa mundo na hindi kayang abutin ng rason, ng agham, o ng mata ng tao. May katagalang panahon na nang mangyari ito. Tandang-tanda ko pang mainit sa Maynila ng mga panahong iyon. Punong-puno na rin ang utak ko sa trabaho at problema. Idagdag pang kakahiwalay lang namin dalawa ng kasintahan ko dahil sa nalaman kong niloloko niya lang ako. Habang magkarelasyon kami, ay may inaatupag rin siyang ibang lalaki. At ang masaklap at masakit pa sa lahat, may nangyari sa kanilang dalawa. Sobrang nasaktan ako sa nangyari, kung kaya't hindi ako nakapag-focus sa trabaho. Gusto kong mapag-isa at magliwaliw, para kahit papaano ay makapag-isip-isip naman ako ng maayos. Isa sa mga kaibigan ko ang nagbanggit tungkol sa bakanting bahay ng yumao kong lola sa parte ng Leyte. Bakit hindi raw ako doon magbakasyon kahit mga 1 linggo lang, para naman kahit papaano malinawan ako kung ano nga ba talaga ang gusto kong gawin sa buhay. Isa pa, matagal ko na rin namang hindi nababalikan ang bahay na yon simula nang pumanaw si Lola Tening. 3 taon na ang nakakaraan. Wala nang nakatira roon. Pero ayon kay Kuya Romy, pinsan ko, matibay pa raw ang bahay at pwede pang matulugan. Paminsan-minsan ay nililinis naman nila ang bahay. Ayon na rin sa huling kahilingan ng lola namin. Katagalang pangungumbinsi ng kaibigan ko ay napapayag niya nga akong magbakasyon. Plano ko talagang isama ang kaibigan ko. Pero sa mismong araw ng biyahe, umatras siya. May emergency daw sa trabaho, kaya't hindi siya makakasama. Nakailang beses pa siyang humingi ng pasensya. Gawa ng gustuhin niya man sumama, ay hindi talaga pwede. Ayaw siyang payagan ng boss niyang umabsent ng 1 linggo. Naiinis ako nang malaman iyon, pero itinuloy ko pa rin ang pag-alis. Kailangan kong huminga kahit ilang araw lang. Kailangan kong makapag-isip-isip nang sa ganun ay mailabas ko ang sakit na nararamdaman. 8:00 ng umaga ako bumiyahe mula Maynila at kinabukasan na ang dating ko sa lugar na pinuntahan ko. Kumbaga, 24 oras ang biyahe. Pagdating ko sa bayan ay napakatahimik ng lugar. Bihira lamang ang mga taong nakikita ko sa kalye. Halos wala ring masyadong sasakyan. Tipikal na umaga sa probinsya talaga, Miss Aya. Sumakay ako ng tricycle papunta sa baryo kung nasaan ang bahay ng abuela ko. Sa pagdaan ng mahigit kalahating oras ay narating ko na ang baryo. Nang makita ko ang bahay ni Lola, napansin ko agad ang mga palatandaan. Medyo kupas na ang pintura. May konting lumot sa gilid ng pader, pero buo pa rin. Malinis din ang paligid. Malamang ay pinapaayos pa rin ng pinsan ko ang bahay paminsan-minsan. Nilinis ko sandali ang kabuuhan ng bahay. Pinunasan ng mesa. Pinaypay ang mga alikabok. Inayos ko na din ang kama sa lumang kwarto ni Lola. Matapos kong gawin ang lahat, ay nakaramdam ako ng pagod at gutom. Kaya naman pumunta ako sa kusina at inihanda ang binili kong pagkain sa bayan kanina bago bumiyahe. Habang kumakain, naalala ko bigla ang mga kwento ni Lola noon, Miss Aya. Tungkol sa mga nilalang na hindi basta-basta. Gaya na lamang ng mga engkanto, duwende, tikbalang at mga kapre. Lalo na ang paulit-ulit niyang bili noon na wag daw tatapak sa paligid ng punong santol na nasa gilid ng bahay niya, na halos dumungaw na ang sanga malapit sa bukana ng bintana sa sobrang yayabong ng mga sanga.
Palagi ring marami ang bunga, pero ni isa man sa mga batang kapitbahay ay walang nagtatangkang manguha. Sa totoo lang mga langga, bata pa lang ako, ramdam ko na ang kakaibang kilabot tuwing napapatingin ako sa punong yon. Pakiramdam ko, parang may mga mata na nakatingin palagi sa akin. Pero sa edad kong yun, ang akala ko'y imahinasyon lang. Ngayong matanda na ako, naisip ko, baka nga totoo ang mga kwento ni Lola. Bandang 2:00 ng hapon, nagpasya akong lumabas ng bahay para maglakad-lakad. Gusto kong makalanghap ng sariwang hangin at makita na rin ang mga nagagandahang tanawin sa lugar. Sa susunod na araw na lang din ako pupunta sa bahay ng mga kaanak ko. Sa kakalakad ko, napadpad ako sa ilog kung saan dati kaming naliligo ng mga pinsan ko. Malamig ang tubig at tahimik ang paligid. Saglit akong huminto roon at nagmuni-muni. Sa pagdaan ng mga oras, noong pabalik na ako sa bahay, napadako ang tingin ko sa direksyon ng puno ng santol. Papasok ako ng bakura noon. Sa hindi malamang dahilan, hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isipan ko. Pero naglakad ako papalapit sa puno. Naramdaman kong kakaiba ang hangin sa paligid. Hindi mabaho. Hindi rin naman mabango. Pero parang may amoy na hindi ko maipaliwanag. Habang nakatayo ako malapit sa puno, ay nangapal at nagtayuan ang mga balahibo ko sa buong katawan. Nakarinig din ako ng mahihinang kaluskos sa itaas nito, kaya't saglit na napatingala ako. Maya-maya pa, nang mapatingin ako sa likuran ng puno, may nakita akong 2 nagagandahang dalaga. Hindi ko maiwasang manlaki ang mata. Habang pinagmamasdan ng 2 dilag, pareho silang may mahahabang buhok, mapuputi, at nakasuot ng manipis na puting damit. Tila ba nililigo sila sa liwanag na hindi ko alam kung saan galing. Pareho ang mukha nila pero magkaiba ang pakiramdam at presensya na binibigay nila. Ang isa, may mga matang malumanay at ngiti na tila tubig sa tuyong lupa. Nakakagaan ng loob, habang ang isa naman matalim ang tingin, parang may tinatagong hinanakit at hindi ngumingiti kahit bahagya lang. Inigo. Halos sabay nilang sabi. Napakasarap sa pandinig ang boses ng 2. Pakiramdam ko, saglit na umikot ang paligid ko. Para bang nakainom ako kahit wala namang alak. Teka, paano nyo nalaman ang pangalan ko? Tanong ko sa isipan. Wala kang dapat ikatakot. Wika ng isa at nagpakilalang ni Raya. Ako naman si Nivaya. Pakilala ng isa pa, sabay ng malalim na buntong hininga. Siya ang dalagang umagaw ng atensyon ko, hindi kasi siya ngumingiti. At parang ang lungkot-lungkot ng mga mata niya, kahit na nakasimangot siya at tila nagmamaldita. Gusto kong magsalita, pero parang tuyong-tuyo ang lalamunan ko na para bang may nakabara. Naglakad ako ng bahagya pa atras. Pero sa di maipaliwanag na dahilan, hindi ako makaalis-alis sa kinatatayuan ko. Para bang may humihila sa paa ko na hindi ko mawari. Teka, kambal ba kayo? Sa wakas ay nakapagsalita na ako. Oo, kambal kami. Malumanay at nakangiting tugon ni Niraya. Sobrang gaan ang bawat salitang binibitawan niya. Pakiramdam ko, ang gaan-gaan niyang kausap, hindi gaya ng kambal niya na para bang napakalaki ng galit sa mundo. Bakit kayo nandito? Sino nagpapasok sa inyo? Muling tanong ko. Matagal ka na naming hinihintay. Sagot ulit ni Niraya, sabay ngiti. Hinihintay? Anong ibig niyong sabihin? Naguguluhang tanong ko. At nagsimula ng kabahan. Hindi sumagot ang 2. Sa halip ay nagkatinginan lamang sila ng makahulugan. Wala akong panahon sa pakikipaglokohan. Ang mabuti pa,
Umalis na kayo rito. Umuwi na kayo sa bahay nyo. Ani ko at tinalikuran ko na sila. Nagmadali na rin akong maglakad. Pero bago pa man ako makalayo, biglang lumakas ang hangin na para bang may paparating na bagyo. Saglit akong napapikit at nakaramdam ng takot. Gawa ng bakit parang bigla na lang may malabuhawing hangin ang dumaan sa harap ko. Nang imulat ko ang mga mata ko at tinignan ng dalawang binibini, wala na sila sa kinatatayuan nila. Teka, nasa na sila? Nandito lang yun ah. Nagtatakang tanong ko sa sarili. Imposible naman kasing maglaho sila kaagad. Gayong wala namang ibang dadaanan palabas ng bakuran, kundi ang harapan lang kung saan ako papunta. Saglit ko pang hinanap sila, pero nagdaan na lang ang ilang sandali, hindi ko na talaga sila nakita. Naloko na. Mukhang hindi yata mga tao ang dalawang yun ah. Sambit ko. Nagmadali na akong maglakad papunta sa harapan ng bahay. Habang naglalakad, naramdaman kong nanginginig ang mga tuhod ko. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba ang nakita ko o hindi. Pero kasi nakausap ko ang dalawa at nagpakilala pa nga sila. Kaya't siguradong sigurado ako, totoo talaga ang lahat at hindi katang-isip lang. Nagkulong na lamang ako sa loob ng bahay at inabala ang sarili. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko sila maalis sa isipan ko. Ang mga mata ni Niraya at ang malamig na titig ni Nivaya na para bang nakaukit na sa isipan ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin. Bakit parang bigla akong nagka-interes sa dalawa. Akala ko tapos na ang lahat. Lumipas na kasi ang 2 araw. Hindi na muling nagpakita sa akin ang 2 dalaga. Kung kaya't ipinagsawalang bahala ko na lamang ang lahat. Pero sa loob ng 2 araw na yon, Miss Aya, magmula nang makausap ko ang kambal, ay hindi na naging maganda ang pakiramdam ko. Nilalagnat na ako at wala akong ganang kumain. Pinupuntahan na lamang ako ng pinsan ko sa bahay at inaasikaso. Pero umuwi rin siya sa kanila kinagabihan dahil may trabaho pa siya sa kinaumagahan. Isang gabi, habang natutulog ako sa lumang kwarto ni Lola, nagising ako ng bandang 4:00 ng madaling araw. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa presensya. May nararamdaman akong nakatitig sa akin. Nang dumungaw ako sa bintana, nakita ko si Nivaya. Nakatingin lang sa akin mula sa lilim ng puno. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya kumikibo. Pero ramdam kong may kailangan siya. May gusto siyang iparating. Nivaya, anong ginagawa mo dito? May problema ka ba? Tanong ko sa dalaga nang mapagpasyahan kong lapitan siya. Malamlam ang mga matang tumingin sa akin ng dalaga. Hindi ko alam, Miss Aya, kung bakit nakaramdam ako ng kalungkutan nang magtama ang paningin naming dalawa. Nagpaalam ako sa dalaga na kung pwede ba akong umupo sa tabi niya. May upuan kasing yari sa kahoy ang nasa lilim ng puno. Tumango naman ang dalaga at muling tumingin sa malayo. Namutawi na naman ang katahimikan sa buong paligid. Ayos ka lang ba? Yung kambal mo, nasan siya? Panimulang tanong ko. Hindi pa rin siya sumasagot. Sa halip ay saglit niya akong tinitigan. Bago marahang ngumiti, hindi ko napigilan ang sariling matuwa nang makita ko ang ginawa niya. Marunong ka naman palang ngumiti eh. Alam mo, mas lalo kang gumaganda kapag nakangiti ka. Ani ko pa. Benola mo naman ako. Sagot niya sa malamyos na boses. Hindi ah, totoo ang sinasabi ko. Sagot ko nang walang halong biro. Sandali, paano mo pala nalamang ako si Nivaya? Yun ba? Simple lang. Maitim kasi ang buhok mo. Tapos si Niraya, maputi ang buhok at maaliwalas ang aura niya. Pero ikaw... Saglit na naputo lang sasabihin ko nang makita kong tumingin siya sa akin
at sumeryoso ang muka. Huwag ka sanang magagalit pero kasi unang tingin ko pa lang sa'yo, naramdaman ko na kaagad ang lungkot na nararamdaman mo kahit mukha kang masungit at parang pasan-pasan ang mundo palagi. Nararamdaman ko pa ring malungkot ka, parang may pinagdadaanan kang hindi maganda. Paliwanag ko pa. Isang mapait na ngiti lamang ang naging tugon ng dalaga. Hindi na ako nakatulog pagkatapos kong makita at makausap si Nivaya. Umaga na. Noong unti-unti akong nakatulog sa kakaisip. Tirik na ang araw sa labas noong nagising ako. Mainit na ang paligid pero malamig pa rin ang pakiramdam ko. Para bang may aninong nakasunod kahit saan ako magpunta. Habang nagkakape ako sa harapan ng bahay, may biglang lumipad na puting paru-paro at dumapo sa balikat ko. Doon ko napagtanto na may hiwaga talaga sa bahay ng abuela ko. Inigo. Nagulat ako sa boses sa likuran. Paglingon ko, nakita ko si Niraya. Nakasuot siya ng damit na tila gawa sa hamog at kulay asul. Mahinahon ang ngiti niya at sa kabila ng hiwaga sa presensya niya, pakiramdam ko'y ligtas ako kapag nasa tabi ko siya. Patawad kung natakot ka nung nakaraan. Hindi namin intensyon yun. Nakangiti niyang sabi. Yun. Wala yun. Pero, sino ba talaga kayo? Tanong ko at pilit na tinutuyo ang pawi sa aking noo. Kami? Engkantada kami. Nakatalaga sa punong ito simula pa noong unang panahon. At ako si Niraya, kambal ni Nivaya. Matagal ka na naming hinihintay. Ha? Ako? Bakit naman ako? Dahil ikaw ang nilapitan niya. Ikaw ang pinili niya. Bago pa man ako makapagtanong ulit, napalingon kami pareho sa direksyon ng puno. Naroroon si Nivaya. Nakatingin sa amin. Hindi galit pero hindi rin payapa. May lungkot sa kanyang mga mata na tila hindi kayang bigkasin ng salita. Siya ang mas matanda sa amin. Paliwanag ni Niraya. Noong araw, nagmahal siya ng tao. Pero iniwan siya nito matapos malaman kung sino talaga siya. Simula noon, hindi na siya lumabas ng puno. Galit siya sa tao. Galit siya sa pag-ibig. Pero noong makita ka niya, nag-iba ang lahat. Ha? Bakit ako? Dahil kamukha mo siya, ang lalaking nagpasakit sa kanya. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Habag, takot, kaba. Lahat na siguro mga langga. Ngunit hindi mo kasalanan. Kaya nga ako narito para ilayo ka sa kanya at balaan na rin. Halos pabulong niyang sabi. Maya-maya pa, lumapit si Nivaya. Ngayon ay ilang hakbang na lang ang layo namin sa isa't isa. Tahimik lang siya at nagsalita siya ng direkta sa akin. Hindi kita sasaktan, Inigo. Gusto lang kitang makasama. Kahit sandali. Parang may kirot sa kanyang boses. Hindi ito boses ng halimaw. Ito'y boses ng pusong wasak. Lumuluha kahit wala ng luha. Kung pwede lang akong pumili ulit. Dagdag niya pa. Sabay talikod at dahan-dahang naglakad. Pabalik sa ilalim ng puno. Hindi ko alam kung bakit. Pero sinundan ko siya ng tingin. Hanggang sa mawala siya. Sa liwanag ng umaga. Mabilis naman itong sinundan ni Niraya at naiwan akong mag-isa sa kinaroroonan ko nang may bigat sa dibdib na hindi ko maipaliwanag. Lumipas ang buong araw na hindi na muling nagpakita ang dalawa. Tahimik ang paligid pero hindi tahimik ang loob ko. Hindi ko alam kung matatakot ako, maaawa o maiintriga. Basta ang alam ko lang, hindi na ako tulad ng Inigo na umalis mula sa Maynila. Ilang araw lang ang nakalipas. Kinagabihan, 8:00 pa lang ay nakahiga na ako sa kama ni Lola.
Sinusubukan kong matulog, pero napabangon ako nang marinig kong parang may humahaplos sa bubong. Dahan-dahan lang, tila paanyaya. Sumilip ako sa bintana at laking gulat ko nang makita ko muli si Nivaya. Nasa lilim ulit ito ng puno, pero sa pagkakataong iyon, nakatingala na sa buwan. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko, pero lumabas ako. Maingat ang bawat hakbang ko, pero hindi ako natakot. Para bang hinihila ako ng isang puwersa na hindi ko maipaliwanag. Nang marating ko siya, hindi siya lumingon. Basta nakatayo lang roon, nakatingin sa buwan. Bakit mo ko tinatawag? Wala sa sariling tanong ko. Hindi ko na sana gagawin. Mahina niyang sagot. Pero simula nang makita kita, bumalik ang mga alaala. Ang sakit, ang lungkot. Pero may kakaiba sa'yo, Inigo. Hindi ko alam kung ito'y panlilinlang lamang ng damdamin o pag-asa. Hindi ako ang lalaking yun, Nivaya. Hindi ko siya kilala. Hindi, pero hawak mo ang parehong mata, parehong ngiti, at pareho ang pintig ng puso niyong dalawa. Humarap siya sa akin. Sa unang pagkakataon, wala na ang malamig na titig. Malambot ang kanyang mga mata, puno ng pangungulila. Hindi ako pwedeng umibig muli, ngunit hindi ko rin kayang tanggihan ang damdaming ito. Kaya kahit ngayong gabi lang, maaari mo ba akong samahan? Parang may musika sa hangin. Sumayaw siya sa ilalim ng buwan. Habang ako, nanunood lang. Sa bawat galaw niya, ramdam ko ang bigat ng kanyang nakaraan. Parang hindi ito sayaw ng kasiyahan, kundi panalangin. Isang awit na ibinubulong ng kaluluwa. Tignan mo ang buwan, Inigo. Kapag kabilugan, iyon ang panahon na pwede kaming lumapit sa inyo. Iyon lang ang gabi na kami tunay na nakikita at nararamdaman. Dahil isinumpa kami ng kambal ko sa oras na magmahal kami ng kahit sino man sa mga kalalakihan, isa sa amin ang mawawala. Saglit akong natigilan at napatitig lamang sa dalaga. Hindi ko alam kung bakit. May kirot sa puso akong naramdaman. Bakit hindi ka tulad ni Niraya? Mas bukas siya. Mas magaan. Si Niraya ay bahagi ng liwanag. At ako naman ang kabaliktaran niya. Kapag ang liwanag ay nasaktan, pinipili nitong patawarin. Ngunit ang lilim, kinikimkim ang sakit. At matagal na panahon muna ang lilipas bago muling magpatawad. Lumapit siya sa akin at sa distansyang yon, naamoy ko ang halimuyak ng gabi. Hindi bulaklak, kundi usok ng alaala. Humawak siya sa kamay ko. Malamig, parang tubig sa ilog. Pwede bang, kahit ngayong gabi lang, isipin mong mahal mo ko? Bulong niya at tila ba nangingiusap ang mga mata. Hindi ko alam ang isasagot. Hindi ko din alam kung anong tama. Pero sa gabing yun, sa harap ng puno, sa ilalim ng buwan, hinayaan ko siyang ipatong ang ulo niya sa balikat ko. At doon kami nanatili, tahimik, habang ang gabi ay unti-unting lumalalim. At ang damdamin ay pinapakinggan ng bawat pintig ng puso. Sa tanang buhay ko, ay ngayon pa lamang ako nakaramdam ng ganito. Sobrang sarap sa pakiramdam. Parang ayoko nang matapos ang gabing iyon. At para bang gusto kong makasama si Nivaya ng panghabang buhay. Pero bago pa man kami tuluyang maghiwalay, may sinabi siya. Bukas ng gabi, hindi mo na ako makikita. Hindi mo na maririnig ang boses ko. Kapag lumipas ang buwan, lilim na lang ang natitira. Pero bakit? Dahil pinili kong damhin muli ang pag-ibig at iyan ang kabayaran. Sa amin, bawal kaming magmahal. Lalo na kung minsay, minahal ka ng pagkamuhi.
Matapos niyang sabihin iyon, ay naglakad na siya papalayo. At bago pa man siya tuluyang mawala, nilingon niya ako. Sa kanyang mga mata, nakita kong naroon ang pagpapasalamat, ang kirot, at isang huling paalam. Kinabukasan ay nagpasya na akong bumalik ng Maynila. Iniwan ko ang bahay ni Lola, pero bawat buwan ng Disyembre, tuwing bilog ang buwan, bumabalik ako. Hindi dahil umaasa akong muli siyang makikita, kundi dahil nais kong maalala kung kailan minahal ako ng isang nilalang na isinumpa ng sariling damdamin. Napakahiwaga talaga ng mundo na magpahanggang sa ngayon, dala-dala ko pa rin ang alaala ng gabing magkasama kami ni Nivaya kahit isang gabi lang. Hanggang dito na lang, Miss Aya.